Last chance na ito ni Grandmaster Wasiso para mag-qualified po sa playoff kasama sila Magnus Carlsen dito po sa ginaganap na Chess.com Open 2026. Fourth play-in, hindi maganda yung naging simula, dalawang sunod na tabla agad Pero okay lang yon kasi naka-straight ng tatlo, tapos round 6 natalo kay Noderbek Yakubaev. Pero okay pa rin yon kasi nanalo ulit ng dalawang sunod at ngayon last round para malaman kung papasok siya o hindi. Anong nangyari? Kalaban niya po si International Master. Tama po pagkarinig nyo. International Master pa lang na si Marco Materia. Pero sa mga hindi nakakilala kay Marco Materia, tawag ko dyan Materia advantage Kasi sobrang lakas niyan. Tinalo niya si Wesley niyan one time at sumisilat ng mga top elite grandmaster. Malakas po yung bata na yan. Sa katunayan, kaya umabot yan na 6 out of 8. Ang mga nakalaban po niyan, sila Artemiev, si Alexei Sarana, Andushong, si Alexander Injik. Ayan, may mga tira po lahat yun. At eto na nga po, 6 out of 8 sila pareho ni Wesley. Kung sino pong manalo dito, magta-tie for first. So kung mananalo si Wesley, pasok. Anong nangyari? Puti po dito si Materia advantage. Marco Materia. Nag-D4 po siya. Nag-knight to F6 naman. C4, E6, and then nag-knight to F3. Tinira ni Wasiso ng D5, tapos nag-G3. Ito po yung katalan. So sa katalan po ang kadalasang ginagawa ni Wesley is Bishop to E7. Pero alam niyang bata yung kalaban niya. 17 years old pa lang to si Materia advantage. So sabi niya, pag minainline mo to, preparado. Kaya siya po ay tumira ng bishop lang to B4. Ito po yung tinatawag nilang Catalan decline gambit. So hindi po yan yung mainline Mainline niya, bishop E7, tapos kinakain yung pawn. Pagka-check po, hinarang yung bishop, tapos umatras lang. So, anong ginawa ni Wasiso doon? Ginulo niya po yung tirada ng bishop. Ginulo niya yung knight. Bakit? Kasi usually, ang bishop pwede dito Tapos tumatalon dito yung kabayo. So, dito niya dinala para wala nang tira doon ng knight. At yung bishop hindi na din makapunta dito. Pagka bishop to E7, nag-bishop to G2 develop, knight BD7 develop si Wesley, nag-castling po yan, nag-castling din si Wesley, and then nag-queen to C2, tamang develop lang depensa dito. Lahat po ito linya pa rin Ang ginawa ni Wesley, nag-knight to E4. Aggressive ang mainline C6 Pero nag-knight to E4 agad, sumugod yung kabayo na tinira ng bishop F4. Yun, kakainin kasi ni Wasiso yung bishop, magpe-pair of bishop siya. Kaya umiwas, pagkaiwas, sin-E6 na ni Wesley, tinirahan po ng knight to C3. Medyo mabilis pa rin tumira pareho, 9 minutes sila. Si Wesley mas mabilis, ang tinira po ay nag-G5 na napaka-agresibo. Mas win Ibalik ko lang po ng konti, yung iba po tumitira po ng F5, ito medyo solid, relax. No? Pero yung G5 immediately attacking the bishop, umatras po yan, and then Wesley tumira ng knight to D6. Ayun, medyo linya pa rin pala to. At alam nyo kung sino ginagaya ni Wesley? Ginagaya ni Wesley si Magnus Carlsen. Laro ni Magnus ng 2016 po kung saan tinalo niya si Elijah Knob. So pagka knight to D6, nag-B3 to defend the pawn, and then nag-knight to F5 lang. Magnus yung tira ni Wesley. Inatake po yung bishop, nagumalaw, at pagkagalaw, tinirahan ni Wesley ng G4 lang. Bakit? Pag gumalaw po yung knight, yun ang ginawa, knight to E1, libre. Ito pong pawn sa may D4. And it turns out, linya pa rin ito. Meron pong, ilang laro ito? 8 laro na natala. No? So, pagkatakbo po niyan, umatras, kahit sinasabi po ditong 1 pawn up si Wesley, according sa engine, lamang daw po ang white ng konti. Bakit po kaya? Kasi napakaganda po ng tira ng queen to D1. May idea po yan na magtitira po ng bishop, atakado ito rin, madidiscover yung reyna sa kabayo. Isa pang discovery attack, mag-E3, atakado ito, may capture po doon sa may G4. Kaya kahit na 1 pawn up, mababawi daw yung pawn. Ang ginawa po dyan, bishop F6, yan po yung tinitira na karamihan na sinagot ng E3. Yan po talaga ang ginagawa para pagkagalaw ng kabayo, doon po pumunta si Wesley, no? Halos lahat po pala dyan pumunta. Kasi kahit saan ka pumunta, makakain. So, mas pinili niya, ipalit na lang natin yan dyan. Ayan po ang ginawa. And then, tumira po si Wesley ng bishop to G7 lang. So, sa pagkakataon pong
pong ito, nabawi na ni Marco Materia ang material advantage ni Wesley. Wala nang material advantage ito pong si Wesley. Pero, ang kagandahan niyan, may threat po siyang mga ganito. Well, according sa engine evaluation, medyo mas pabor pa ng kaunti sa white. Sabi ng engine, no? Anyway, ang ginawa po dyan is nag-rook to D1. Tumira naman po ng B6 lang to develop the bishop on B7. Nag-knight to E2 at nag-bishop lang sa may A6, no? Doon pumunta, ito pinipressure ngayon, na sinagot ng knight lang. Aba, binigay yung pawn. Matindi to si material advantage. Sabi niya, sa'yo na yung material advantage mo dyan. I don't care. Pero si Wesley, hindi niya din nagustuhan yun. Mas pinili niya po yung knight to F6. Sabi po ng engine, eto na daw po ang best move. Ang hindi daw kagandahan dyan, may knight to H5 kasi gugulo po. Hindi ka pwedeng magka-capture lang dyan, oh, kasi may ganito parating. Oh, according to engine, pwede mo naman daw depensahan yan by playing knight to E5 kaso queen to F4 lang. At kahit na mukhang lamang, example, tulak, ayun, no, na-threat na to, na-threat na doon, hindi po pwede kasi may kain libre yung reyna mo dito. Balik po natin doon, edi capture tayo, ayun, threat yun. Hindi pa rin pwede kasi tirahan ka lang ng knight takes, pagka-capture mo, tirahan ka ng bishop to C3, iiyak na lang, pusang galaga na mangyayari dyan. Ubos! Ang galing ng batang si Materia. Ang tinira ni Wesley, nag-knight to F6 na nga, na sinagot ng bishop to C3 lang. Tumira po ng queen to E7 para umiwas na doon sa may D file. Nag-rook to E1 naman, mag-i-E4 po ata na sinagot ng rook to D8. Tinirahan po ng pawn takes. Aba, kinapture lang. Siyempre, binawi ni Wesley. And kinapture lahat, ah. Siyempre, binawi. At sabay binuksan lang. Aba, baby bobo. Agresibo yung mga tirada ni Materia advantage dito, pero hindi po uubra, sabi ng engine. Equal lang yan, kain lang, equal. Ang problema, ang tabla is not enough to qualify. So yung equal lang ganito, yes, naka-equalize si Wesley, pero mahirap po yan kasi kailangan niya manalo. So kinapture, takes, and then pinalit yung tore, walang magawa eh. Kailangan mo talaga ipalit eh. Kundi papasok yung tore, capture takes. So, napunta po sila sa ganitong klase ng endgame na ang natitira. Pero bishop si Wesley, yun nga lang, pangan po yung pawn structure niya. Yung kalaban, knight and bishop. Pero malinis yung pawn structure. Sabi ng engine, equal eh. Pagdating sa oras, dikit pa rin. Pareho silang less than 5 minutes. Tumira po ng bishop to F3. Ito pong si Materia. And then sinagot po yan ni Wesley ng king to F8. Aba, grabe. Yun na, binigyan na po siya ng question mark. Balik po natin. No? Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Ba't siya na king F8? Ba't siya na king F8? Hindi ko mag-gets. Bakit binigay ito? Ano mangyayari pagka-capture? Libre. Queen D2? Wala eh. Kahit dumipensa ng Queen B1 eh. Bishop D4. O, atake doon. Sabi nga dito, knight H3 lang. Depensa lang. One put up. Well, balik po tayo doon. Hindi ko naintindihan yung king move ni Wesley. Hindi ko ito masyado na-gets. Balik nga natin. Ano bang best move? Ang best move po, i-endgame mo daw ng ganito. Queen dito. Kasi pero bishop yan ang best move. Siguro nag-alala si Wesley sa check. Bishop F8 daw, winning na nga daw eh. Kasi hindi mo naman ito pwedeng tikman eh. Dahil may queen to A1, mati yan eh. Grabe, no? Hindi ko na-gets yun. Teka lang na ano kaya yun? Kasi walang sense yung king move eh. Oh, walang sense. Ano ba yung nangyari dyan? Na mouse sleep? Walang sense. Wala naman pupuntahan yan. Sa pupuntahan, ba't kailangan ng king move? Anyway, after king move, ang ginawa po is kining movean lang din. Pagka king move, saka nag-8-6. At pagka 8-6, ayun, nag-queen 8-7, pumasok po. Ito pong si Materia advantage, no? Ang pinaka-tema po ng tira na yan, gusto po yan mag-knight H5 para pressure dito, pressure doon. Ang ginawa naman ni Wesley, nag-queen lang po sa may dito na sinagot ng queen to E4. Aba, gusto lang ng tablan ni Materia advantage. O, si Wesley bumalik.
tapos nag-H4, hindi tinabla, nagulat si Wesley so dun. Pero sigurado ako hindi din tatabla yun ni Wesley, pipilitin niya yun eh. Anyway, nag-bishop to D4 na, ito pong si Wesley, sinagot po yan ng knight lang po sa may H5 at tinirahan po ng bishop to C5. Siguro ang kanyang plano, pupunta po siya dito. Pero si Materia Advantage, tumira lang ng queen to F4, hitting the pawn. At pagkatira po ng queen to F4, hitting the pawn, dito po talaga kabigla-bigla. Kasi ang na-expect ko na dito, eto na eh. Yan na eh. Pagka-capture doon, takbuhan mo lang. Ang problema, baka may tabla. Kasi si Wesley so dito, with 2 minutes on the clock, parang nagpatiwakal. Boom. Nag-king move siya eh. Siguro ang naisip ni Wesley, kakainin lang, and then saka ka mag-queen to D4 or maybe D3. Diba? Queen D4 siguro or Queen D3. Baka Queen D3. Ayan no. Yan siguro naisip ni Wes. Pero balik po tayo doon, no? May simple talo agad, resign ka talaga eh. Ayan, no? Na-miss niya yan. Resign. Bakit? Queenless eh. Queenless. Pag pumunta ka dito, capture. Di ba? Dito ka, mati ka. Kaya pag dito ka naman, check. Queenless ka. Grabe, no? Grabe. Grabe. Pag dito ako pumunta, queenless agad eh. Grabe. Grabe yung pagkatalo ni Wes. Grabe yun, no? Anyway, natalo si Wesley. Ano ang naging standing? Ito po ang naging standing. Nag-champion si Nihal Sarin with 7 points. Actually, si Wesley, sobrang taas ng tiebreak niya, promise. Kung nanalo si Wesley so doon, baka siya po yung nag-champion. Ayan o, champion si Nihal, so qualified siya. Nag-second si Materia Advantage, saka si Shan Shargyan. So, naglaban pa silang dalawa. Anong nangyari sa laban nilang dalawa? Ito po nangyari. Ayun o, tinalo po ni Sargyan siya si Materia Advantage. Ang nangyari po is natabla po yung game. Dalawang sunod na laro natabla eh. Napunta sila sa Armageddon. Ayan no. Ito po ang nangyari sa Armageddon. Tingnan po natin nangyari, mabilis lang. Nag-block si Materia no. 7 minutes yung in-offer niya. Draw lang kailangan niya. Muntik pala mag-qualify itong si Materia, no? Yun lang. Ubosh. Ubosh. Naubos yung pawn, guys. Wala. Ubos. Walay. Ubosh. At dahil doon, ang final lineup po ay ito na. So, eto po, no? Idadagdag mo lang dito si Nihal Sarin and then si Shan Shargashan. Ayan po ang ilalagay natin dyan. So, wala. Hindi nag-qualified si Wesley. Laging muntik na, no? Laging muntik na. Minalas po nung first play-in. Natalo sa tiebreak. Natalo kay Noderbeck. Yung second play-in, ganun na naman. Natalo na naman kay Yu Yang Yi pero malas siya sa tiebreak doon. Tie for first din eh. So hindi maganda laro niya sa third play-in pero ito pong fourth play-in, pasok na sana na naman. Nabitin pa dahil kay Marco Materia. Grabe talaga no. Hindi talaga to para kay Wesley. Anyway, ang magiging finals po nila gaganapin sa April. Abangan po natin yon. Anyway, ang magiging playoff po gaganapin po sa April. Ayan, kompleto na po yung lineup. Kasama ang palad, wala si Grandmaster Wasuso. So, abangan na lang po natin yon. Abangan nyo din po ang paparating na malakihang event. Ito po yung pinakamalaking event of the year so far. Ito po yung FIDE World Candidates. Ayan, magsisimula po yan March 29. May pairing na for round 1 eh. Ayan po yung mga players yan yung 8 players na maglalaban-laban at malalaman natin kung sino ang susunod na World Champion Challenger. Ayan, yan sila.
Wala din si Wesley, sayang, no? So, round 1 may pairing na eh. Ito po pairing for round number 1. Exciting ito. Magkalaban agad yung dalawang inaasahan ko. Fabi versus Hikaru. Tapos, ayan no, Isipenko versus Sindaro, Matias Blubawum. Kompleto na pairing kasi round robin dito eh. Double round robin. So, hintayin natin kung ano mangyayari. Pag may time tayo, baka mag-live stream tayo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.